Good day po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Today is March 29, 2026. At andito pa rin tayo sa farm sa Bayambang, Pangasinan. At ang nakikita nyo ngayon ay yung mga alaga nating decalb brown. Ayan. Yung mga decalb brown. Ayan. Tapos yung mga puti, yan yung rooster ng decalb brown. Ayan. So, meron tayong alagang 400 heads dito. Ayan. At kasama natin si Aloy. Ayan si Aloy. Si Aloy po yung salarin. Aloy, anong nangyari sa manok mo? Napailawan mo? Ayan. Siya po yung inaakala nating salarin, pero lately ay hindi naman pala, diba? Nainis tayo sa kanya nung umpisa, pero lately natuwa tayo dun sa aksidenteng nagawa niya. Ang tinutukoy ko ay yung aksidente niyang napailawan yung mga RTL natin. Ayan. So napailawan niya hanggang 19 weeks. Ang kagandahan nun, napaaga silang mangitlog. Kaya lang natakot tayo na baka magputukan yung kanilang puwet. Ayan, so marami kasing humihingi ng update sa atin, Aloy, kung ano na raw yung nangyari dun sa manok natin na yun. Kako, maayos naman. Ilan yung namatay doon? Talura. Akala ko isa. Yung mga payat. Hindi yung sumabog yung puwet nila, no? Tatlo lang daw po pala yung namatay mula nung napailawan niya. Kasi pinatay natin ng 19 weeks nung nasita natin. So pinatay natin yung ilaw. And then sa takot ko, parang after 2 months pa ata at saka ko sila pinailawan. Kaya yun. Pero this time sinubukan ko. Naglagay na naman kasi kami ng 3,400 parang 96 ganon na na manok doon. Kasi yung capacity ng housing natin ay 7,488. So naglagay kami doon, pinuno namin. So hanggang 19 weeks ko sila pinailawan, and then pinatay na namin. So nung nagpatay kami, totally doon sa building natin na yon, yung alaga mo wala nang ilaw, ano? Wala na pong ilaw para maiwasan natin yung prolapse nung second batch. Pero kumusta yung second batch? Magaganda na? Mapupula na? Ilang tray yung nakuha mong itlog bago mo pinatay? Nung araw na yon, nung gabing yon? 5 tray. Okay, 5 tray daw. So nung una kong nadiskubre yung pailaw mo dun sa first batch na aksidente, tatlong tray. Ayan. Kaya lang sigurado po, yung nakukuha kasi nating itlog dun sa first batch ni Aloy, yung napailawan niya na nauna, ilan na yung pinakamarami mong nakuha? 10 box at saka 2 tray. Ngayon, dahil nga sa pinatayan namin, ang itlog nila bumaba ng pigari nolda. Saradong 10 box yung itlog nila. Okay. So kako, kasi nag-aalala siya, boss, bumaba yung yung itlog nung mga first batch, sabi niya ganon. Sabi ko, ilan ba? 10 box lang. Nabawasan ng 2 tray daw. Sabi ko, normal lang yon. Kasi nga, hindi na namin sila pinailawan. So, normal lang. Ngayon, ang gagawin ng manok mo, Aloy, mag-a-adjust yun. Kasi alam na nilang madilim na eh. So, bago dumilim, kakain na yan ng kakain. Magpopondo na yan. Oo. So, hanggang sa masana yung katawan nila, habulin nila. Parang tao din eh. Diba, nung mga naunang panahon, yung mga panahon nila papa mo, nung wala pang kuryente dito sa baryo natin, kakain na yung mga yan.
kakain na sila ng, bago kumagat yung dilim, dapat nakakain na. So alas 4, nagluluto na sila. Para pagdating ng alas 5, 5:30, magdi-dinner na yan kasi walang ilaw. Lampara, di ba, Aloy? Lampara. So ganun din yung manok, masasanay din eh. Ayan, so yun ang ano natin dyan. Kaya lang, yung nasa program nga, yung nakaugalihan na tinuro sa atin ng libro, at yung libro na yan ay galing din sa mga kumpanya ng mga binilhan natin ng sisiw o ng mga manok na yan. Dahil yung manok natin ay galing sa France, imported po ito. Siyempre kaya natin tinutuloy, ina-adapt natin. Pero sa totoo lang, dahil nasubukan ko na rin, yung manok dun sa Dagupan, Aloy, yung parang kulang-kulang na 500 heads, yung alaga ni Salde, hindi naman yun pinapailawan eh. Pero nagna 93%. Oo. Kaya ano rin. Ayan, so yun po yung update natin. 3 lang daw yung namatay. At hindi siya namatay sa prolapse, ano. Namatay daw dahil sila ay payat. At samantalahin na rin natin, may mga mortality po talaga tayo na hindi sa prolapse ganyan, sa kung anong dahilan na hindi natin alam, na talagang normal lang po yon. Kumbaga, meron at meron kasing mortality. Hindi naman po ito yung tipong 100% nung kinage natin, nung dumating sa atin, and then hanggang ikakal natin ay 100% pa rin. So meron pong mortality po yan. Yung gaya ng diniscuss ko, may percentage kung ilan yung mortality natin weekly. Ayan, so pakihanap po dyan yung mortality rate ata yung title. Ayan. So yun yung good news. At tinatanong ako ngayon kung ano daw yung advantage nung nagawa ni Aloy na ano, yung pagpapailaw. Kung ikukumpara ko to dun sa manok ni Sir Bim Lagman, ay pareho lang naman yung production. Kaya lang yung tayo kasi nung nagpatay tayo, 2 months ata, tsaka natin ulit pinailawan. Pero ang itratry natin ngayon, yung second batch na pinailawan hanggang 19 weeks, subukan nating after 1 month, at tsaka natin sila pailawan na agad. Pero ganun pa rin, susundan natin yung pa 30 minutes. So babalitaan ko ulit kayo. Ngayon sakaling wala pa ring prolapse at maganda rin yung kanilang production, yun yung good news, di ba? Ayan, so babalitaan ko po kayo. And then yung pinapakain kasing feeds ni Aloy, hindi siya pure blend. Meron tayong nagtatrial tayo ng ibang feeds. Sumubok tayo kasi medyo mura. Pero titignan natin kung magkano talaga, kung hanggang saan yung pinaka peak production niya. Ayan, kasi yung bago nagpatay si Aloy, paki-compute po, 122 trays yung production niya out of 4,000 heads. So 122 times 30. Kasi nga ang isang tray 30 eggs. So 3,660 divided by 4,000. So yun po yung percentage, parang 91.75% ganon. So ganon po. Although yung feed company na yun, nakita ko yung post niya, nagna 94% daw. So I hope na totoo or ma-attain natin yung ganon. Nang sa ganon ay syempre mura siya eh. Yung mura ng 100 pesos na lang, napakalaking bagay na. Kasi kung tayo ay nagpapakain ng 50 sako araw-araw na pampaitlog, 5,000 pesos po yung masisave natin. Basta pareho lang sana ng performance dito sa ating BMEG or pure blend, ano. Kasi sabi na nating mura nga yung isang feeds, mahal tong si BMEG, si San Miguel ng 100 pesos, pero yung performance ay mahina. Mas maganda yung performance ni pure blend. So babalansin natin, di ba?
Pero just in case na papantay siya sa performance ni Pure Blend. Kasi itong si Pure Blend, kapag magaling yung magaling mag-alaga, magaling yung management, mahusay, nagna 96%, nagna 97% eh. Ayan. So, si Pure Blend. So, I hope na ganun din sana itong natin, sinusubukan nating feeds. And then, kung ano yung kahinatnan, i-update ko rin po kayo sa mga susunod nating vlog, Ayan. So, siguro hanggang dun na lamang po muna tayo. Ayan, yun. Nangangasta na po sila, Ayan. Aloy, tignan mo to. Ang problema, nag-aagawan sila. Sobra yung population ng lalaki, Kaya imbis makastahan nila, nauudlot kasi binubugbog yung Ayan, abangan nyo po sa susunod nating vlog. Explain ko po sa inyo kung ano tong mga nakikita nyo sa video na to. Abangan nyo po. Ito po yung mga decal brown natin. Ayan. So, thank you po. Thank you. Maraming salamat. Mabuhay and God bless.